So this is my favorite spot mga boss. Itong area na to ng Kabukidsu. Dito sa may baba ng Toho Cinemas. Ayan, nandito sa taas ng building na to si Godzilla. Dito lang namin trip nila Banat Bay mga boss mag-standby, kaya yung hotel namin malapit dito. Pero si Banat talagang yung hotel niya dyan mismo sa ano na yan, sa square na yan. Ako medyo lalakad ka pa mga good 10 minutes, pero maganda kasi doon, tahimik na. Dito kasi masyadong magdamag kasi rito, so maingay dito. Kung dito ka mag-hotel, maririnig mo talaga yung mga tug-tug-tug na yan. O mga nagsisigawan kasi mga tao rito paggabi, kasi pagka mga medyo nakainom na yung mga tao rito, medyo maoy na din, pero wala namang gulo, talagang masayahin lang sila. Tsaka yan nga, kita mo rito ang dami ng kainan, so kapag nandito ka hindi ka magugutom, kasi pagbaba mo maraming convenience stores, and bukas until at least mga alas 5 ng madaling araw yung ibang mga kainan dito. And syempre yung famous Ichiran nandito rin sa area na to. Kaya talagang masasabi natin na solid dito sa lugar na to, solid dito sa place na ito. Ayan. So, ayun mga boss, ano dito lang kami, ginagawa namin ganito lang, tambay-tambay lang kami. Ito ginagawa namin every December, syempre relax ng konti pagkatapos ng trabaho, kasi syempre tatrabaho tayo sa bata. Tapos pagdating ng gabi, magkano tayo, relax naman tayo konti. So napakaraming mga tao dito, and dito kasi hindi ka pwede magtagal sa mga restaurants mga boss, saglit ka lang. Although dito sa labas kasi syempre malamig, tayo mga Pinoy medyo sabik tayo sa lamig. Sa loob kasi ng Krispy Kreme, kape tayo, Krispy Kreme. Sa loob kasi nitong Krispy Kreme mga bossing, ano yan, nag-aano sila dyan, nagpapainit sila. Tayo mga Pinoy syempre sabik tayo sa lamig, kaya sinasamantala natin lamig. Sobrang lamig ngayon, 7 degrees, feels like 0. At napakarami ng mga tao ngayon, lalakad-lakad na, mamaya mag-iinom-inom na yan, kakain, tapos mag-iinom na yung mga tao. Merong malaking Don Quixote dyan sa may so pwede mong lakarin dyan lang, malaki na yung Don Quixote, at least mga 5 palapag yun. So kung gusto mo na mamili, okay. Maganda talaga tong area na to kasi bukod sa magdamag siyang buhay, napakaganda ng mga ilaw, dami restaurants, legit yung mga legit, mura na rin. Medyo mahal lang ang hotel dito, kaya medyo nagkumuha ako, medyo malayo-layo dito. Hindi na malayo, mga 10 minute walk. Para kahit pa paano medyo mas mura-mura. Malaki yung malaki yung diferensya kapag dito ka mismo sa heart of Kabukidsu hotel, kasi Banat kaya niyo yun, ako hindi. So ito lang, ganito lang tayo, tatrabaho sa umaga, and then magla-live naman, and then mag-vlog, then relax na, kain, and then pahinga na, mag-edit ng mga videos. Basta magandang refreshment ito, ika nga, parang ito yung pan-detox natin from 1 year na na puros tayo politika. So at least once a year magawa natin magbakasyon para makapagpahinga naman ng ating utak wala sa politika sa Pilipinas. So yan yung mga tao, diba, ang saya-saya. So ganito lang lagi dito, kasi hindi naubusan ng tao, lagi may mga pila na ganyan, mga foreigners. Ayan, syempre pinakamasarap sa lahat yung magkakape ka habang malamig. So 7 degrees ngayon, at nakalagay is feels like 0. Sobrang lamig, nakalimutan ko nga yung aking guantes. So makakasama nyo ako dito sa Japan until next year na to. At tayo ay magko-content patungkol dito. Kung ano yung mga mapapasyalan ni Boss D, papasyalan nyo na rin, kasi I'll make sure na I will document it and upload it, para at least parang sama-sama na tayong nagpunta ng Japan. Diba? So ayan ang napakagandang Kabukidsu. And I think
after Christmas, makakasama na natin si Coach Oli dito. And hopefully, makasama natin yung ating mga kapatid na banateros dito balang araw. At sana ay makompleto kami dito kasi napakagandang experience talaga. Tsaka marami tayo mga subscribers and followers dito. Hopefully, we get to see some of them. And if not all of them. Ayan. And balita ko, merong gaganapin sa December 29 na malaking pagtitipon dito ng mga Pilipino. So pupunta tayo dyan, kasama si Banat Mike, hopefully kasama si Coach Oli. I-ano natin yan, ito-document natin. Yan, malamig, mabuti na lang. Meron akong bonnet, itong bonnet na to galing to kay Nobel Tulyao. Oo, San Francisco Giants. Ayan. So at least tatakpan yung tenga ko. Kasi wala akong hoodie ngayon. So kahit pa paano, yung tenga ko, hindi na malalamigan. And nakalimutan ko ngayon guantes ko, mga boss, sobrang lamig ngayon. Talaga ako, sinasamanta ko na rin to kasi pag-uwi na naman natin ng Pilipinas, mainit na nga yung politika, mainit pa yung klima. Kaya sama-samantalahin lang natin hanggat may pagkakataon. Hanggat kaya, hanggat meron pang means, hanggat meron pa tayong konting kabuhayan, hanggat meron pa tayong lakas ng ating mga tuhod, magmamasyal-masyal na tayo. Kasi sabi nga nila, di ba may kasabihan nga sila, kapag bata ka pa, you have everything aside from or expect money. Ayan, kapag bata ka pa, you have the energy, you have the time, wala kang alam pera. So hindi mo pwedeng makuha yung mga gusto mo. Kapag ikaw naman ay nagtatrabaho na, so meron ka ng pera, meron ka ng konting time, meron ka ng konting pera, meron kang lakas kasi bata ka pa, pero wala ka namang time. Kasi nga nagtatrabaho ka, so yung career mo muna iisipin mo. O kapag ikaw naman ay matanda na, so meron ka ng time, meron ka ring pera, kaya lang wala ka namang energy kasi nga matanda ka na. Ayan. So kaya yun ang ibig ko lang sabihin is kung masyado mong sineseryoso ang buhay to the point na hindi mo binibigyan ng panahon yung sarili mo, hindi mo pinasasaya yung sarili mo, hindi mo kinukuha yung mga nakakapagpasaya sa puso mo, di baka dumating yung panahon na nasa iyo na nga yung lahat, nasa iyo na yung oras, nasa iyo na yung yaman, pero wala ka ng lakas. Kasi syempre pag matanda ka na, yan na, lalabas na yung mga sakit natin, kasukasuhan, tuhod, balakang, diabetes and all. So hanggat bata pa tayo, okay lang naman na magtrabaho sobra-sobra, okay lang din naman na ikaw ay isipin mo ang iyong career, pero make sure na maghanap ka rin ng panahon para ang iyong sarili ay i-reward mo habang malakas ka pa. O kumbaga, aside from saving money sa bangko, kailangan dun sa memory bank mo nagsisave ka din ng mga good memories. Ayan, ng mga good experiences na magsasabi na kung life is short, at least nagawa mo yung mga gusto mo habang ikaw ay malakas. Diba? So mga bossing, maraming salamat sa inyo at sana ay mag-enjoy kayo sa maikling kwentuhan na ito, and hopefully tayo ay marami pang kwentuhan na pagsasaluhan. Merry Christmas everyone. Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay